Hello at welcome sa ating channel. As usual, bago natin umpisahan yung latest chapter ng manga, which is itong chapter 1012, mag-recap nga muna tayo ng konti mula sa mga kaganapan sa last chapter. Sa last chapter nga, nasaksihan natin yung pag-atake ni Big Mom kila Killer at Eustace Kid. Kaya naman nagresulta ngayon sa pagbagsak nilang tatlo sa ibaba ng rooftop, which means sila Kaido, Luffy, Trafalgar Law at Zoro na lang yung naiwan dito sa rooftop. Pero dahil nga sa kalagayan nila Law at Zoro, sinabi ni Luffy sa kanila na siya na daw ang bahala at maikipaglaban kay Kaido. Kaya naman sa ngayon papunta na sa ibaba ng rooftop itong sila Law at Zoro. Bukod pa nga dyan nasaksihan rin natin ng kaunti yung patikim ni Oda sa mangyayaring round 2 ng laban nila Luffy at Kaido. Kitang kita nga natin yung mainit-init na bakbakan ng dalawang to. Anyway, mapunta na nga tayo dito sa latest chapter ng manga. Usually tuwing magre-review tayo ng bawat chapters hindi ko gaanong pinapansin itong mga cover pages sa bawat chapters. Pero itong bagong chapter kasi guys medyo may napansin lang ako. At ito nga yung suot-suot na itong si Eustace Kid. Kung mapapansin nyo, meron ngang 99% na nakaimprenta sa suot-suot niya. So ano ba tong 99% na to? Bali nung una ko nga tong makita agad pumasok sa isip ko yung sinabi ni Basil Hawkins sa chapter 990. Kung matatandaan nyo guys may tinutukoy ngang tao si Hawkins na 1% na lang daw yung tsansa netong mabuhay bago pa sumikat yung araw. Bali ang meaning kaya neto si Eustace Kid yung tinutukoy ni Hawkins o yung makakalaban ni Eustace Kid? Sa tingin nyo guys? Anyway, sa pag-uumpisa nga ng chapter na to makikita natin dito si Izu na nag-aalala nga siya sa kapatid niyang si Kikunojo. Kaya tinanong niya nga to kung okay lang daw ba siyang lumaban pa, since alam naman nating putol na yung isang braso niya. At may mga sugat pa nga siyang natamo mula kay Kaido. Dito sinabi nga lang ni Kikunojo na ayos lang daw siya. At mas masakit pa nga daw yung pag-iwan niya sa kanya noon kesa sa mga sugat niya ngayon. So itong konting character development ng dalawang magkapatid na to naniniwala akong hindi lang to basta nilagay ni Oda dyan. Para sa akin sa tingin ko may nagbabadyang gagawin itong si Oda. Yes guys, tingin ko may mamamatay na isa dito sa dalawang magkapatid na to. At itong scene na to pinapaalala lang sa atin ni Oda na mahal nila yung isa't isa. At syempre kapag namatay na yung isa sa kanila sa mga future chapters, madali na lang natin marerecall kagad yon. Since pinakita niya nga tong konting pagmamalasakit nila sa isa't isa, 'di ba? Bali sa next panel naman sinabi nga ni Kinemon na siya na daw mismo ang hahanap kay Momonosuke para protektahan daw to. At yung mga natitira nga daw sa kanila maghiwa-hiwalay na. Pero bago pa nga tuluyang umalis si Kinemon ni-request ni Kikunojo na haharapin daw niya ulit si Kanjuro. At ngayon nga raw tutuluyan niya na daw to. Sa next panel naman nakita natin si Neko Mamushi. At habang tumatakbo nga sila nakita niya itong sila si Cillian. Nagulat nga itong si Neko Mamushi nang malamang patay na daw si Pedro. Yes, hindi pa nga niya alam yun guys, since tumiretso nga si Neko Mamushi ng Wano. Bali nalaman nga rin ni Neko Mamushi na yung pumatay daw kay Pedro nasa Wano rin daw ngayon. Na alam naman nating lahat na yung tinutukoy nila si Perospero. So dahil nga dito kitang kita natin na galit itong si Neko Mamushi at agad umalis papunta kay Perospero. Syempre mataas ang possibility na tutulungan ni Neko Mamushi itong sila Wanda at Carrot laban kay Perospero na alam naman nating dihado sa naging laban nila. Sa next panel naman napunta na nga tayo sa first floor kung nasaan yung lokasyon netong sila Yamato at Momonosuke. Dito nakita natin na sinabi ni Yamato na magsisilbi daw siyang decoy o magpapahabol siya sa Beast Pirates para nga naman mapunta yung atensyon nila sa kanya at iisipin nilang kasama pa rin niya si Momonosuke. At habang papaalis na nga si Yamato tinanong niya si Luffy kay Momonosuke. At dito sinabi na nga lang ni Momonosuke na dalawa na lang daw yung tao sa rooftop. At syempre inassume kagad ni Yamato na one-on-one yung nangyayari ngayon sa itaas. Anyway, sa next panel naman ito na nga yung scene kung saan sobrang daming memes ang kumakalat ngayon sa mga social media sites. At yung tinutukoy ko nga itong pagbibitbit ni Sanji kay Zoro. Bali bago nga mapunta sa ganitong senaryo itong dalawa na to, may konting flashback na nangyari. So habang papatakas nga pababa ng rooftop itong sina Zoro at Law, hindi na malayan ni Law na yung na-teleport niyang gamit pamalit sa kanila, nasa ere daw. Kaya naman nung time nga na to, buti na lang at
at nandoon si Sanji sa malapit. Kaya naman saktong nasalo niya tong sila Zoro at Law. Pero dahil nga sa mas matindi yung natamong sugat ni Zoro, sinabi ni Law na si Sanji na daw ang bahala sa kanya. Kaya naman dahil nga sa mga natamong bali sa buto ni Zoro, dito nilagyan ni Sanji ng benda si Zoro. At yan na nga yung mga nangyari bago itong scene na to. Anyway, habang hinaharap nga ni Sanji yung mga pipitsuging miyembro ng Beast Pirates, dito nakita siya nila Kawamatsu at Izu. Sinabi nga ni Sanji na pupuntahan daw sana niya yung mga Scabbards pati sila, since alam nga niya yung sinapit ng mga Scabbards sa kamay ni Kaido. At habang nag-uusap nga itong mga to, makikita natin dito si Zoro na natutulog. Bali nung makita ko nga tong panel na to, naalala ko lang bigla yung time na nailigtas rin ni Sanji si Luffy sa mga anak ni Big Mom pagtapos niyang matalo si Katakuri. Kung maaalala nyo guys nung nakita nga ni Luffy na hawak na siya ni Sanji, naging kampante na siya at natulog na lang. So same as kay Zoro. Naniniwala akong dahil sa alam niyang hawak na siya ni Sanji, as usual, feeling niya safe na rin siya. Kaya natulog na lang tong mokong na to. At gaya nga nasabi ko noon, kahit laging nag-aaway itong dalawa na to, para sa akin, away magkapatid lang yung nagaganap sa kanila. Nag-aasaran at hindi nagpapadaig sa isa't isa. Pero sa oras ng kagipitan, talagang nagtutulungan sila. Sa next panel naman dito na nga tinuloy yung huling nangyari sa last chapter, which is yung pagsuntok ni Big Mom kay Page 1. Makikita nga natin dito si Ulti kung gaano kagalit na galit kay Big Mom, since sinuntok nga niya yung brother niya. At habang papasugod na nga tong si Ulti kay Big Mom, biglang sumigaw si Nami. Kumbaga mangsusulsul pa sana siya kay Big Mom para mag-away sila ni Ulti. Pero bigla nga siyang sinigawan ni Big Mom at sinabing nakakairita daw itong si Nami. At pagtapos nga daw niya kay Ulti, si Nami naman daw yung isusunod niya. Bali bago pa nga tuluyang makaatake itong si Ulti, biglang may umagaw ng atensyon niya. At ito nga si Kumacheyo. Kaya naman imbis na si Big Mom yung atakihin, si Kumacheyo yung inatake ni Ulti. At syempre dahil sa pangyayaring yon, umiyak ng umiyak itong si Tama. Hanggang sa bigla na ngang sinampal ni Ulti itong si Tama. At nung nahawakan na nga ni Nami si Tama, sinadjust ni Usopp na tumakas na daw sila. Since galit na nga itong si Big Mom kay Ulti dahil sa ginawa niya kay Tama. Pero imbis nga na tumakas na lang, biglang inatake ni Nami si Ulti gamit yung climb attack niya. At dito makikita nga natin kung gaano nasaktan itong si Ulti. At sa huling panel naman ng chapter na to, matapang ang sinabi ni Nami na tatalunin niya daw si Ulti. At dyan na nga nagtapos yung chapter 1012. Bali ngayon i-analyze naman natin yung mga pangyayari sa chapter na to. Unahin na natin yung possible na pagsugod na itong si Nekomamushi kay Perospero. Gaya nga ng sinabi ko kanina, kung matatandaan nyo, during chapter 1006 nga, nakita nating matagumpay na natalo ni Perospero sila Wanda at Carrot, since nagtago na nga yung buwan sa oras na yon. At syempre dahil dito hindi na nakasulong form sila Wanda at Carrot, kaya sila natalo ni Perospero. Pero paano kung si Nekomamushi na ang lalaban kay Perospero? Alam naman nating lahat na kahit hindi nakasulong form itong si Nekomamushi, still malakas pa rin siya. Kaya yung magiging laban ng dalawang to talagang kaabang-abang para sa akin. Sa part naman ng scene nila Momonosuke at Yamato, sinabi nga ni Momonosuke na presumably nauubusan na daw ng lakas si Luffy. Pero still nandun pa din daw yung eagerness niya. At dagdag pa nga ni Momonosuke na dalawa na lang daw yung naiwan sa rooftop. Nung marinig nga yun ni Yamato, sinabi niya kaagad yung word na one-on-one. At kailangan nga daw niyang magmadali. So anong ibig sabihin nito? Alam naman nating lahat na yung time na ipakilala si Kaido sa ating mga manonood, sinabi ng narrator na kapag lalabanan nga daw si Kaido ng one-on-one, always bet on Kaido, since siya nga daw yung paniguradong mananalo. So I assume ito yung nasa isip ni Yamato ngayon. Kaya naman possible na papunta ng rooftop itong si Yamato para nga naman tulungan si Luffy. At syempre para kay Luffy magandang timing yon pag nagkataon, since alam naman nating may limit lang si Luffy ng 10 minutes pagtapos niyang magamit yung Gear 4 niya. Kaya yung pagpunta ni Yamato kay Luffy magandang way lang yon para nga naman makapagpahinga si Luffy kahit papano in case na matalo siya sa ikalawang laban nila ni Kaido, 'di ba? Anyway, sa part naman ni Zoro na nakita nating sugatan, nakakatawa lang yung sinabi ni Sanji sa part na to. Dahil oo nga naman, si
Trafalgar Law yung doktor. Tapos kay Sanji pa niya iiwan si Zoro, 'di ba? Parang ang labo. Pero alam naman kasi natin yung ugali ni Law. At syempre kilala niya rin si Zoro na matibay talaga to. Kaya understandable naman kahit papano yung pag-iwan niya kay Zoro. Tingin ko gaya ng mga naiisip ng marami sa atin it's either Marco the Phoenix o si Chopper ang possible na gumamot dito kay Zoro. As of Sanji naman naniniwala akong sa mga susunod na chapters siya naman yung bibigyan ng highlights netong si Oda. Since yung karibal nga niyang si Zoro sobrang kotang-kota na sa mga nakaraang chapters. Kitang-kita naman natin yung mga pinagagagawa niya, 'di ba? Bali tingin ko may matinding kakalabanin itong si Sanji na talagang pag-uusapan nating lahat, gaya ni King o si Queen o si Big Mom. At dahil nga medyo hindi muna natin makikita si Zoro na lalaban sa mga next chapters, ito na talaga para sa akin yung oras niya na makapagpakitang gilas. Sa part naman ng naging pinaka-highlight sa chapter na to, which is yung matapang na ginawa ni Nami na pag-atake kay Ulti, dito pinakita na naman ni Nami yung usual trait ng isang Straw Hat. Teka, ano ba yon? Ito nga yung nawawalan sila ng takot kapag kaibigan na nila yung nakataya sa labanan. Yes, alam kong sa ataking ginawa niya kay Ulti hindi masyadong mabibigyan si Ulti ng damage doon. Pero yung tapang na ipinakita niya sapat ng rason yon para mabalik sa kanya yung respeto ng nakararami. Bali ngayon ngang nandito na si Big Mom naniniwala kong hindi si Ulti yung kakalabanin niya. Mag-cause possible na si Eustace Kid. Since papunta na nga si Eustace Kid sa kinaroroonan netong si Big Mom. Kaya I assume na magkakaroon ng round 2 itong sila Nami at Usopp laban kila Ulti at Page 1. Sana lang sa mga susunod na chapters maibalik na kay Nami si Zeus. Para nga naman medyo may laban itong si Nami kay Ulti, 'di ba? O malay natin biglang magkaroon ng haki itong si Nami sa mga susunod na chapters. Hindi natin masabi. Anyway, dito na nga nagtatapos itong chapter review natin dito sa chapter 1012. So kung saaling nagustuhan nyo itong video na to, huwag na kayong mahiyang pindutin yung like button. Dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. At syempre huwag nyo na rin kalimutang pindutin yung subscribe button para lagi kayong updated pag may bago tayong upload na video. So yun lang.